mas dangerous pa raw ang digital world ngayon kaysa sa physical world. Kung iwan mo mga kabataan, you're not introducing your children to the world. You're introducing the world to your child. Lalo na mga kababaihan natin. Pero pa silang tinatawag na sexting. Wala nang ligawan ang nangyayari, wala nang romance. Nangyayari, send me some nude pics forever. It's internet eh. Andiyan na yung picture mo forever. Kakaroon ng depression dahil kumalat yung picture, ipapakamatay. So how do I protect my daughter? Sabi niya, from all these dangers in the digital world. Yung obvious solution is tanggalin mo yung digital world, social media. Pero mahirap yan. I have another solution for you. Sabi niya, make your daughter as confident as possible. Yun yung talagang sisira sa kanya insecurities. Good morning, Coach RG. Good morning, Coach Louie. First time, good morning tayo ngayon. Morning ang aming shoot ngayon. Okay. So, Coach Louie, next topic ano bang topic natin? Social media. Very important topic. Hot topic. Oo nga, hot topic, di ba? Kasi talagang ang mundo ng mga tao ngayon umikot na sa social media. Tama, di ba? So, ako there was a point na talagang nagtanggal ako ng social media before, Coach Louie, pero dahil nga dito sa ating project na podcast, bumabalik ako sa social media. Before, nagtanggal ako na, ito imagine ang dami kong friends, na Facebook friends, ganyan. So, tinanggal ko yung social media ko, siyempre since inactive ako, nawala lahat ng friends. Sila. Nawala lahat. Bigla na lang ako in-unfriend. Diba? Ganun pala yun. Kasi yung mga virtual friends. Totoo ako, diba? Kasi parang sinasabi nga nila, diba? Like begets like. Pag di ka nagla-like, hindi ka nila ila-like. Ganun yun, di ba? Anyway, tama na tong ating introduction, Coach Louie. Simulan na natin to. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Alright. Tama, di ba? Oo, kaya totoo yan. Totoo nangyari sa akin yan. Dati friend ko to. Ba't ngayon in-unfriend na ako? In-unfriend ka. Kasi na-realize ko, hindi ako active eh. Siguro, kala nila, hindi ako namamansin, di ba? Hindi ako active sa social media. Saka di mo din nila-like yung mga ano nila. That time talagang hindi naman ako. Nung nag-fitness first, tinanggal ko lahat yung games, social media. Talagang nag-focus ako sa work noong time na yun. Kasi talagang diba, yung impact din eh. So discuss na natin, Coach Louie. Ano ba yung mga negative impacts ng social media para sa'yo? Number one, distraction. Distracted na yung lahat ng tao. Totoo, di ba? Nawawala yung focus. Tama, no? Nawawala yung focus. Siguro sa akin, yung time din. Time consuming, di ba? Oo. Yung isa sa akin, time consuming. Parang, kaya ako siya tinanggal before kasi gusto ko mag-focus talaga sa productivity ko. Magandami nating nasasayang ng oras dyan. Di ba? Sa social media, ang tawag nila, social snacking, di ba? Social snacking. So yung maya check ka, snack. Parang ang tawag nga nila sa digital world is junk food. Social media pala, it's the junk food of digital health, ang social media. Kung meron tayong mga ultra-processed food, di ba, sa physical world, physical health, ito naman, social media, ang katapat niyan sa digital health, sa utak, sa mental health, ganun din, di ba? So, yun. So, time para sa akin, very time-consuming, kaya tinanggal ko. Ano pa? Bukod doon, Coach RG, kung o-obserbahan natin yung distracted, kung palagi ko mayroong mga research ngayon na dumadami yung accident. Dahil nga sa paggamit ng social media, yung iba nagmo-mobile habang nagda-drive. Kumbaga, tama eh. Nawawala yung focus. Actually, in general, hindi lang naman talaga social media. It's the usage of the digital device. It's the digital world, di ba? Masyado na tayong naging dependent sa digital world. Kumbaga, sabi nga nila, dati ang cellphone is just a tool, di ba? Ngayon, it became a constant companion. Parang, what's your best friend? My mobile iPhone 10. Tama, di ba? It became the constant companion, di ba? Who you can depend on lagi, di ba? Kaya lahat naging dependent dyan. Di ba? Sabi nga nila, from the invention of mobile phone, namatay yung boredom, which is apparently napaka-importante pala ng boredom, di ba? So, na-discuss natin before yan, boredom, that's your DMN, default mode network, di ba? Yan yung mga time na nakakapag-problem solve ka. Kasi bored ka eh. Oo, tama. And naging creative ka, tama. Yan, dyan lumalabas lahat ng ideas mo. Kaya nga sabi nila, during shower time,
walang digital ano dyan. Siyempre, nasa mabasa, di ba? Diyan doon lumalabas yung mga ideas. So, kasi DMN yan. Default Mode Network yan, di ba? So, sa atin, medyo okay pa tayo, Coach Louie. Siguro malaking impact dito yung mga kabataan. Diba? Number 1 ngayon. Tumarami ang, sabi ko nga sa'yo, lagi ko nababanggit, yung nagiging issue, yung ADHD, yung attention ng mga bata. Tumarami ang cases ngayon. Oo nga, na-discuss din natin. Oo. Yung pag-board sila, bigyan ng cellphone. Mga magulang. At young age, yun yung napakahirap ngayon tanggalin na sa mga kabataan. Kaya yan talaga yung pinaka dapat maging strong message natin sa mga parents na katulad natin, di ba, na yung digital exposure po sa mga kabataan, wag niyo silang papabayaan na ma-addict or maging dependent. Kapag naiinip, sige, ito, patayin yung boredom dito. Sige, ito, mobile, cellphone, bigyan mo ng tablet, pag umiyak, bigyan mo ng tablet. Kasi nangyayari na humihina yung nila, yung tolerance nga nila sa real world, doon sa mga problema. Kaya humihina sila emotionally, di ba? Yan, isa rin yan sa mga di ba? Na-discuss natin scientifically, discuss natin ulit, di ba? Dopamine, di ba? Ang taas ng release ng dopamine when it comes to social media. Yan, ang taas ng dopamine yan. So ano ba yung dopamine? Di ba yan yung pain and pleasure molecule, pleasure molecule. So yan din ang nagkukos ng addiction, di ba? Yung dopamine. Kaya pag maraming kasi it's the molecule for it is the molecule for more. Yan yung dopamine, di ba? Asking for more. Parang wala kang contentment. Kabaliktaran naman ng dopamine, yung serotonin. Yun yung for contentment and bliss, di ba? Kaya nga, nakukontento ka, okay, tama na. Pero itong dopamine, kapag yan ang inactivate mo, you want more. At sige pa, more. Lalo na, ang Facebook, ginawa talaga nilang addicting machine yan. Oo. Ang social media, talagang gumawa sila lahat ng mga scientists, mga bright minds, pinagsama-sama nila yung ideas nila. Paano kaya mag-consume ng Facebook ng mga tao? Lagyan natin ng mga likes, heart, mga like buttons, kaya mga notification. Kasi 'di ba ang tawag diyan sa mga yan is social approval indicators. Social approval indicators ang tawag sa mga like. Ibig sabihin, may nag-like sa akin, may nag-iisip sa akin tao, 'di ba? So, doon, yun pa lang talagang napaka di ba? Kaya sabi, naghihintay na sila ng mga notification. May mga tinatawag mga phantom beeps. Akala mo nag-beep, pero hindi mo pala. pag meron na kayong mga ganong sign, addict na yan. That's a sign, ha? So, maglilo na kayo ng konti sa mga akala mo may nag-beep wala pala, di ba? Kaya, ako, pag ganyan, pinapatay ko yung notification. Silent. Dapat is-silent. Ako talaga, hindi. Turn off notification. Hindi ko lang sinasabi yung turn off ko. Phantom beeps. Ano ba ang ginawa ng Facebook para maging addicting siya? Yung hindi lang Facebook, I'm talking about all social media. Yung slot machine effect. Di ba yung nagre-reset siya? Yung pag biglang may papakita na naman, may bago na naman, tapos may na-miss pala ako ron hanggang sa mag-i-scroll ka ng mag-i-scroll para makita mo ulit yung feed na yun, dahil nawala biglang nawala. Yun, slot machine effect ang tawag, di ba? Yung mga parang nagbibigay sila ng constant feedbacks na pwedeng positive, pwedeng negative. So hindi mo alam parang may ginawa sila experiment sa mga pigeon, yung nila, na yung pigeon binigyan nila ng mga boxes, pero yung mga ibang box walang laman na pellets. Hanggang sa nanguhula lang sila kasi minsan meron, minsan wala, minsan meron, pero tuloy-tuloy ang pecking ng mga pigeon. Parang ganoon din sa tao. Baka makakita pa ako ng maganda, para sa TikTok, ganyan yan. Tuloy-tuloy yung scroll mo. Once na sinimulan mo, pangit. Uy, maganda. Maganda. Uy, pangit. Scroll ulit. Uy, maganda na naman. Parang slot machine, di ba? Kaya yan yung mga nag-cause ng mga addiction. At saka, Coach Sargi, kung mapapansin mo, kapag meron kang hinahanap na bagay, yung, halimbawa, naghahanap ka ng something sa Facebook, bigla na lang lalabas. At susunod na tingin mo, andun na, dumadami yung, bakit ganun? Alam yata ito yung nangyayari sa... Totoo yan. Ganyan ang trabaho nung isa kong client pala before. Sabi niya,
Kapag nag-click ka dyan, ng kahit na ano, like Products ganyan, sila nagsisurvey niyan. Isasuggest nila lahat yan. Oo, yung mga Ako nga, suggestion. ganun din eh. Sapatos, may naklik kang sapatos. Lahat ng sapatos eh. Maya-maya, ang dami mo feed, nang sa feed mo. Lumalabas ganun, yung mga hinahanap mo. Isa yan. Algorithm. Algorithm, Isa lang yan sa mga ano eh. Kaya ako inayawan ng social media before eh. Kasi parang ano eh, too much information to the public. Parang nawawalan ka na ng privacy. Yun ang ano ko rin dyan sa Facebook na yun. Ayun, maganda pa palang ano to, bago ako makalimutan. Yung isang nabasa ko, parang isang video lang to sa Facebook eh, sabi niya. Kapag daw inintroduce mo yung bata sa social media or sa gadget or sa cellphone, sabi niya, you're not introducing your child to the world, parang gano'n. You're introducing the world to the child. Parang gano'n eh, baliktad. Parang nawawala ng privacy yung ano ng anak mo. Actually, kahit hindi lang anak mo, yung family mo, lalo na lagi ka naka-updates ka. Parang wala ka ng privacy. Yan. Isa rin yan sa mga inayawan ko before. Kaya alam na lahat ng tao, punta ka sa ganito, kumain ka sa ganito, diba? Wala ka ng... Yan. Tama. Tapos, ang nangyayari dyan, yung mga kaibigan mo, yung feeling na yung parang naiinggit ba? Yung jealousy, di ba? Or comparison. Parang ganun yung sabihin natin. Na, ay, ako, gusto ko rin makapunta ron. Pero hindi nila alam, di ba? Halos lahat ng mga post na yan, talagang, talaga, orchestrated ba? Orchestrated ang tao. Hindi naman talaga totoo. Parang, parang silang nagpa-studio eh. Totoo. Tapos yung mga pictures pa, di ba? May mga enhancement na ngayon naman sinasabi, di ba? Yung portrait, kung ano-anong mga edited na talaga. Nakita mo, ang ganda na mukha, di ba? Pag nakita mo sa real life, di ba? May napanood pa nga akong movie before, Coach Louie. Pumunta daw siya ng Paris, yung pala, gumawa lang ng background ng Paris. Totoo, di ba? Di ba? Ganyan yan eh, kasi para sikat. Oo, at saka yung approval niya sa mga friends niya. Exactly. Diba? Yung social approval indicators, dahil dopamine yun eh. May nag-like, dopamine, di ba? Ayun yung isa sa mga nagko-cause ng addiction. Actually, sa mga kabataan ngayon, ito na yung sa teenager, ito yung big issue na sa kanila, yung social approval indicator. Yung pinag-uusapan nila, gaano karami yung followers mo, yung likes mo, pag may nag-post ka ng something, ilan yung likes. So, wala na yung real life eh. Wala na yung, nakadepende na sila doon sa virtual eh. Ito. Saka yan, Coach Louie, sabay yan sa mga sinabi mo na yan, isa pa yan, naging problema nowadays sa mga kabataan. Yung awareness nila sa mga itsura nila. Naging excessive din. Parang ba? Iba na eh. Parang sa kanila eh, parang alam na nila kung maganda sila or pangit sila. Kahit as early as that age or gano'n. Or naging over-conscious na sila sa itsura nila. Dahil dito sa social media, parang tumataas yung insecurities nila. Tumataas ang insecurities. So, yun. So, siguro pabalik tayo mga negative effects. Coach Louie, ano pa bang naisip mo ng mga health, big time. I think sa health, hindi sila nakakatulog ng maayos. Di ba? Bumabagsak yung katawan. Di ba, mayroong isang vlogger dyan na namatay. Tama. Dahil kakakain niya. Hindi siya lumalabas ng kwarto niya. Pero sikat na vlogger yun eh. Namatay siya dahil ang kinakain niya ng puro processed food, matatamis. Kumbaga, junk food na junk food na talaga. Junk food is digital. Junk food pa sa health. Pinagsabay na, no? Tama. Saka, siyempre, yung, i-mention natin yung pinaka-importante sa lahat. Ito, talagang proven by data talaga. Tumataas yung level of anxiety sa mga bata. Depression, anxiety. Alam mo, nagkaroon nga ng book before, sabi nila yung iGen. Yung iGen, basta libro to na sinulat ng isang author. Yung generation ng mga iPhone, mga ganyan. Yan. Tumaas ang incidence of depression, anxiety, ng mga millennials. Mula nung na-invento tong social media, cellphone, and everything. Eh, nung time na na-invento yung iPhone, kasi di ba? Nag-invento Steve Jobs. Steve Jobs. So, yan eh. Ang iPhone, ginawa niyang lang siya. Isang device for two function. For phone, for music. Yun lang. Talagang isolated lang for that.
Kasi talagang gusto niya exclusive for that. Oh, everybody loves music, di ba? Tapos gusto niya nasa yung parang Communication. iPad di ba? iPad and telepono at the same time, di ba? Yung iPad, di ba? Ano yun, usong-uso before yung mga MP3 players, di ba? So yun. Tapos hanggang sa yun nga, naging all-in-one na. Sa isang mobile, nandiyan na lahat. Camera na siya, at the same time. Social media, internet, browser, lahat. So yun, doon na bumagsak yung mental health ng mga kabataan natin. Kumbaga, naging siya, isa pa palang ito, kalimutan, bago ko makalimutan, isa pang bad effect ng social media is it promotes isolation for sure. Isolation. Kasi nga, nagiging dependent sila dun sa virtual world. At kailangan ko pang lumabas, makipag-plastikan ako dito sa mga kaibigan ko na to. Extra effort pa yan eh. Dito na lang ako sa social media. Virtual, hindi pa nila ako nakikita. Diba? So, kaya ang sinasabi nila, social naman ako. Nag-send ako ng 5 messages kanina sa mga kaibigan ko. Social ba yun, di ba? Iba pa rin yung sabi nila face-to-face, not Facebook to Facebook. Di ba? Sabi na dapat na nawawala kaya daw yung mga kabataan natin nowadays. Parang nagiging awkward na rin sila sa social connections nila sa mga kaibigan nila. Hindi na sila marunong makipag-socialize. Di ba? Nababago na yung personalities nila. Tapos, ang problema pa yan, constant companion nga yung di ba, ang telepono. Hindi na rin daw sila marunong humingi ng tulong sa mga magulang nila, ganyan. Kaya, habang nasa magulang sila, okay sila, di ba? Dahil, pinifeed lahat ng mga nila. Pero pag napunta sila sa real world, bagsak ang nila, ang defense nila, ay, ganito pala kahirap. Ganito pala kahirap ang totoong buhay. Doon nila marirealize lahat. Kaya, tumaas ang level, ang incidence of suicides also, for sure. So, anxiety, depression, suicides, nako, mga kabataan nowadays. Marami na ako university, bro, marami. For sure. Yung client ko lang, this is way back 3 years ago. In a year, that summer, dalawang kakilala niya ng anak nag-suicide. Naghang na lang doon. Ako din. Yung isa kong kliyente, anak ng kliyente ko, ganun din. Diba? Sa yung masama din. Yung anak is nasa nasa boarding school. Yun ang doon nga sa boarding school yun nangyari. Masakit dyan. Yung roommate nagpakamatay. After 2 weeks, nagpakamatay din siya. Pero buti na itong anak ng kliyente ko, nakasurvive. Hindi siya, nag-attempt lang, pero nakasurvive. Grabe, nakakatakot. Yung incidents ng ngayon, sobrang taas na ang suicides. Meron nga akong documentary na panood na movie siya. Ang ganda, sarap panoorin. Hindi siya podcast, kaya talaga na-enjoy ko siya about mga kabataan. Yan nga. Yung mga tumataas yung level of pati yung social bullying. Kasi ng impact pala kaysa mas mataas pa ang impact niya kaysa sa physical bullying. Mataas pa. Yung mga kasabihan sila ng masasamang pangit ka, dapat ganyan. Ang taas pala ng impact niya sa mental health mga kabataan. Saka ang dami ng ngayon nga sabi may mga doon sa documentary nga sinabi mas dangerous pa raw ang digital world ngayon kaysa sa physical world. Kung iwan mo ang mga kabataan diyan. Mas dangerous pa kasi meron pa silang yung lalo ng mga kababaihan natin. Meron pa silang tinatawag na sexting. Imagine, texting and sex at the same time. Kaya daw, wala na daw ngayon. Wala nang ligawan na nangyayari. Wala nang romance. Nangyayari, send me some nude pics. Ganun daw. Ganun talagang diretso na. Tapos, yung mga babae naman, na kabataan, nape-pressure din. Parang feeling nila, hindi sila cool kapag hindi nila ginawa. Or yung mga ibang lalaki naman, lakas nila mga parang mantakot din. So, magsasend. Forever. It's internet eh. Nandiyan na yung picture mo forever, di ba? Tapos yun, nagkakaroon ng depression dahil kumalat yung picture, ipapakamatay. Kaya sabi meron ako napanood na video na interview. So, how do I protect my daughter? Sabi niya, from all these dangers in the digital world, sabi niya, pinaka-obvious solution is tanggalin mo yung digital world, social media. Pero mahirap yan. Sabi niya, dahil lahat talaga addicted nandiyan. Nandito tayo sa technology na, sa panahon na yung technology natin is sobrang advanced. No? Sabi niya, so,
I have another solution for you. Sabi niya, make your daughter as confident as possible daw. Kailangan daw, yun. create mo yung confidence level niya. Dapat hindi siya maging insecure. Yung masaya siya lagi, hindi siya insecure. Kasi yun yung talagang sisira sa kanya, insecurities. Lalo na sa mga kababaihan. Yan, kababaihan talagang pinakamaraming biktima dito. Mga kabataan. Sabi niya, yun, make your daughter as confident as possible, build her self-confidence. Yan, saka yun nga, yung mga insecurities, ganyan, wag daw i-feed yung insecurities. Magandang topic din yan, for sure, yung mindset. Actually, dami ko na na-review dyan about mindset din. Next time, pag-usapan natin siya. Meron din akong ngayon, may pinag-aaralan ako ngayon, yung neuroplasticity. Yung adaptation ng brain. Neuroplasticity, ang ganda. Ang ganda, kaya daw, ang difference ng bata at saka matanda, yung bata, kahit na isang buwan lang mag-aaral ng ibang language, kaya ma-adapt niya agad eh. Tayo, mahihirapan na, hindi tayo ganun ka-plastic. Hindi yan ganun ka-adaptable yung brain natin, pero kaya pa rin. Practice, kaya nga ako, natututo pa rin ako ng mga bagong sa gitara, as neuroplasticity. Next time, pag-usapan natin yan. Balik tayo sa social media, Coach Logie. So, babanggit natin yung Coach RJ, nabanggit mo kanina yung addiction. Ito yung isa sa mga, kung o-obserbahan natin, yung mga, sino ba yung mga nagiging addict? Sila yung na-expose, yung alcoholic, drug addict, na-expose at their young age. Diba? Ngayon, dito sa social media, na wala na yung, walang restriction. Walang restriction diba? At their young age. Lalo na yung mga parents na sobrang busy din sa trabaho. Diba? Parang yan na lang escape, nila eh. Oo. Para tumahimik yung batang umiiyak, bibigyan ng gadget. Tapos nag-i-scroll din sa mga TikTok, no? Kaya nga ako, yung mga anak ko, ganyan din eh. Daddy, TikTok tayo. Kasi nakikita yung mga, lalo na yung mga sa TikTok, di ba, yung mga effects. Medyo fun din eh, kapag nakakita mo, magagawa kami ng di ba? Yung mga effects nila sa camera. At ang nakakatakot dito, Coach RJ, dito sa UAE, mapapansin mo, yung mga pornography medyo restricted. Sa Pilipinas, problema rin yan. Coach RJ, wala tayong restriction. It's open to the public, to everybody. Problema rin yan pala sa digital world. Yung pornography. Diba, dati pinag-usapan natin yung sexting. Yan din, pornography. Ang pornography daw ngayon, di katulad tayo, diba? Na-discover natin at a late age na. Teenager. Tapos, hard copy pa tayo nun. Hard copy. Sila hindi expose eh. Nandyan sa cellphone. Iwan mo yung cellphone dyan. Mayang konti, binuksan ng tapos napunta dun sa website na medyo malicious website. Yung pornography, napakadali, accessible. Diba? So, Facebook, pornography, that's all, stimulants for dopamine. Diba? So, addicting. Addicting talaga. Ito yung mga nagkakos ng personality change sa mga bata nowadays. Kasi, these are pleasures, diba? Diba, dapat, sabi ko nga before, yung dapat mayroong balance between pain and pleasure. Diba? Nung time natin, bago tayo makakuha ng isang bagay na masarap para sa atin, or pleasurable para sa atin, pinaghihirapan natin. Talagang Pero ngayon, pleasure, yung pleasure stimulus is so accessible. Cellphone, andyan. Uy, puro pleasure. Tuwan-tuwa ka. Like, sige, tuwa-tuwa. Addicting, baka these are stimulus for dopamine, the molecule for more. Wala na tayong ngayon. Serotonin. Kulang na tayo sa serotonin, which is the molecule for contentment and bliss, di ba? Yan yung di ba? Ang serotonin, nakukuha mo yan sa mindfulness, di ba? You're living in every second of your life, every moment. Ninanamnam mo para nakukontento ka. Ngayon, wala nang contentment kasi, may dopamine. Dopamine, okay. Pornography, dopamine. Nagkakos talaga ng addiction sa mga kabataan. Talaga it messes up with our children's mental health nowadays. Yeah. So, paano natin ngayon mabibigyan ng solusyon kaya itong kinakaharap ng ating mga kabataan? Oo nga for sure. So, siguro talagang ito nga isang author ng libro ng digital minimalism. So, yun ang solusyon niya, minimalism. Hindi na totoo yung detox. Sabi niya, yung digital detox. Diba, may mga ganyang program, yung detox. Pupunta sa bundok, susurrender lahat ng gadget for 2 days. Meditation. Meditation.
Tapos pagbalik mo, after 2 days, wala Balik na. ka na naman. Sa kanil cellphone mo, siguro, pinakamaganda yung ginawa ko before. Effective yun. Yung digital minimalism, talaga nagtanggal ako ng social media. Sabi nga nila, log out mo yung social media mo. Totoo. Sabi nga nila, ano daw, kailangan i-filter mo kung ano yung paggamit mo sa sa social media, sa digital world, no? I-filter mo, kaya nga digital minimalism, di ba? Minimize mo lang. Kunwari, ito yung core values mo. Ngayon, i-base mo lahat ng usage mo according to your core values. Gagamitin ko ba tong app na to? Hindi. Uninstall. Gagamitin ko ba tong app na to? Hindi katulad natin nowadays, punong-puno ng app yan, yung cellphone. Kahit di mo ginagamit, nandyan. Kasi baka mamaya gamitin ko. Very interesting. Baka mamaya gamitin mo. So, ganun daw yung digital minimalism. Pagtira ka lang na app na gagamitin mo, map. Ganun. Very important application lang. Map. Need mo lang talaga. Tapos, kung magsa-social media ka, sabi niya, focus on creation than consumption. Creation, parang ginagawa natin. Sabi ko nga, naging guilty ako recently sa pagbabalik ko sa social media. Talagang mayat-maya, tingin-tingin din ako sa cellphone. Talaga, dahil din dito sa ating podcast, no? Pero anyway, may positive naman tayo, di ba? Kaya nga natin ginagawa ito para mag-ano ng message sa, di ba, sa mga kapwa natin, mag-spread ng message. So yun, base your usage according to your core values. Sabi yan. Tapos lahat ng mga itapon mo na. Lahat ng excess na hindi tapon. Yun yung digital minimalism. Kumbaga parang parang keto. Sabi niya parang anong diet mo, whole food. Sabi niya, ganun daw eh. Hindi daw pwedeng, mag-give up ako ng ngayon, ng meat ngayon. Itong weekend, no meat. Tapos, balik ka na naman. Hindi, dapat, it has to be based on your core values. Kung ano yung, parang ako tayo, whole food lang. Ganyan. Ganun daw ang digital minimalism. Minimize talaga. Dapat daw, i-separate mo yung tool separate mo yung usage of tool. For example, cellphone is just for cellphone. Pwede gamitin mo as camera, cellphone, that's it. Kung gusto mo mag-browse, punta ka ng laptop or tablet. Gusto mong mag-research, doon ka mag-research. Ito na nga ngayon nagiging challenge, Coach, sa RJ ng mga kabataan, lalo sa Pilipinas. Yung anak ko, sabi ko alisan ng mobile. Hindi maalisan kasi nga, sabi, ginagamit daw yun sa school para doon sila nag-research. Doon sila nag-communicate. So, kumbaga, napakahirap. Napakahirap na. Pati yung school pa mismo ang nag-i-encourage, nagpo-promote. Actually, hindi lang school, pati parents. Diba? Yung parents, as early as 10 years old, meron ng cellphone yung mga bata. Kasi, pag emergency. Yun nga. Yung isa rin sa mga reason, emergency. Meron akong isang napanood sabi niya, what's wrong with our world today? Sabi niya, bakit dati wala namang ganyan? Emergency, tumawag ka sa school. Diba? In 5 minutes, madidetect ka agad nasaan yung yung anak mo. So, he doesn't actually need that mobile phone. Totoo. Emergency, hindi totoo yan. At kailan ba nagkakaroon ng emergency sa isang taon? Baka wala namang nangyayaring emergency, di ba? Kung may emergency, school, ganyan, di ba? Or yan, ginawa lang nila excuse yan to promote siguro yung marketing ng mga digital devices, di ba? Para benta. Sa totoo lang, guilty rin ako dyan. Ang dami naming gadget. Ako lang, 3 2 mobile phone, 1 tablet. Mga anak ko, ganun din, may tablets. Guilty tayong lahat sa mga ganyan. So, ngayon, turuan natin yung ating mga kabataan paano i-minimize. I-guide. Actually, ang pinaka-message talaga dapat may i-guide yung mga kabataan. Kasi, kumbaga nga, sabi mo nga, yung bata na into the world introduce the child, di ba? Yun, ang ganda ng message. Naging baliktad na eh. Kumbaga, you expose your children to the world. You're not exposing you're not introducing your children to the world. You're introducing the world to your child. So ngayon, exposed na siya. Nandiyan na lahat ng mga child trafficking, mga sex abusers, sexual abusers, nandiyan na yung mga bullying. Diyan masisira ang mental health and personality ng anak mo kapag talaga in-expose mo sila dyan. Saka yung importante doon, yung dapat na maintindihan, nawawala yung social interaction. Yun. Dati tayo, di ba? Yung
naliligaw naman tayo nung bata tayo, di ba? Torpe ka. At least na kahit torpe ka, o di ba? Marunong ka mag-approach ng babae, marunong ka magsulat ng mga love letter, totoo. di ba? Pero yung mga kabataan ngayon, wala na. Awkward na nga daw, pati yung ngayong anak ko nga, natatawa ako, may girlfriend daw siya sa Roblox. Sabi ko, may girlfriend daw siya sa Roblox. Paano naging girlfriend? Hindi mo naman nakikita. Kahit na I love you. Sabi, 10 years old, tatawa na lang ako. Sabi, hindi pa yan, di ba? Kapag natutunan nila yung totoong dyan na, yung mga broken heart, di ba? Oo, di ba? Ang hina na nila, weak na sila emotionally, mga kabataan ngayon. So yun dapat ang ma-train ng mga parents, ng mga anak, na maging, sabi nga, maging confident sa sarili nila. Yun. Very important. Actually, ito yung gusto ko ring ma-share dapat na maintindihan natin. Obserbahan nyo lang yung mga kabataan ngayon, lalo na sa restaurant o sa labas. Wala na yung nag-uusap eh. Lahat na punta ka sa park, puro na lang, mobile. Wala na yung interaction, yung face-to-face na interaction. Very, na talaga. Dapat talaga bigyan nila ng Coach Louie, di ba? Magising na dahil tingnan mo yung level of depression, incidents of suicides. These are very alarming. It's very alarming po. So, as early as now, i-address na natin to. Kasi, at yung Coach RJ, dito tayo sa health. Dahil nga dyan sa social media na yan, sa pag-Facebook, nakaupo na maghapon sa... Wala nang exercise, wala nang physical exercise. Mobilize din sila. Kaya nga kung papansinin mo yung mga kabataang sabihin natin yung below poverty line, yung walang kakayahang gumamit ng mga gadgets. Sila yung maswerte kasi very active, naglalaro, di ba? Mapapansin mo sila. Nasubukan pa nila yung di ba? Kahit sa generation ngayon, nasubukan pa nila yung nagawa natin before. Yung generation natin. Naglalaro, nagtatakbuhan. Di ba? So yun. Meron pa nakalimutan ko yung attention span nila, di ba? Bumababa. Sabi mo kanina yung productivity pa. Productivity. Yan, isa yan sa mga research na ginawa ni Carl Newport. No? Yung meron siyang book na ang title is yung Deep Work. Coach Louie. Yung sabi nila, yung multitasking, it doesn't really work. Wala naman daw talaga, there's no such thing as multitasking. Yung saka yung attention residue, ang tawag nila sa attention residue, yung gusto mo mag-focus dito sa na to, pero maya nagche-check ka dito kasi meron kang unfinished na task dito sa kabila. So, yung attention residue na nakakababa daw ng problem solving, the more na mas nakakabobo ba? Totoo. Nakakabobo kasi nga, imbis na nasa-solve mo tong puzzle na to, nandito ka nakafocus ka rito, maya meron kang naiisip na iba na, ay, hindi ko pa nagawa yan. Wala yung attention nila doon sa isang bagay. Alam mo, Coach Saji, balikan lang natin. Ngayon, nung kabataan natin, nung natatanda ko, nung nagkaroon kami ng telepono, natatandaan ko yung mga number ng kaibigan ko na kapitbahay namin. Ngayon, pati number ng misis ko, hindi ko na, di ba? Nakarelay ka na doon sa di ba? Number ng kapatid mo, ng tatay mo, nanay mo. Wala na tayo. Wala na. Kung kahit isa, wala akong memorized na number So yung brain natin, dull na. Di ba? Hindi, tayo, kahit no matter how healthy are we, Coach Louie, victim din tayo dito sa mga ito. Ako, lately, talagang na-realize ko, ganyan din ako Dahil dun sa mga gadgets ko, lalo na ngayong nag-start tayo ng podcast. Kaya dapat daw, simulan mo na ulit ngayon yung digital minimalism. Decluttering. Mag-declutter. Digital decluttering, hindi digital detox. So, yun yung difference ng dalawa. Detox, yung walang-wala ka, di ba? Pero babalik ka rin. Decluttering, minimal lang. Kung ano lang yung mga useful sa iyo. O tayo, YouTube useful sa atin yan. Kasi, we're focusing more on creation more than consumption. Or pwede rin mag-consumption as a information. Positive. Tama. Nanonood tayo ng mga podcast, nag-aaral tayo nito, di ba? So, yun. Because you're learning something. Pero yung browse ka lang ng browse wala ka na tutunan. Wala doon sa Pilipinas, napaka niyan, entertainment. At saka puro kalokohan, bro. Puro kalokohan. Tama, puro prank. Ganyan, makikita mo sa YouTube. Sila yung sikat Sila yung maraming views tayo, tingin mo, konti ng views natin. Kasi information tayo Pero yung mga nakahubad, ganyan, yung mga prank na ganyan, mga kalokohan, mga sayaw, kanta, ganyan. Yan yung mga maraming views, di ba? Mga sikat. Yan. Meron niya akong, kailan ba yan? Last month, may naano lang ako sa Facebook na
yung pinag-uusapan yung pinagtatanggol nung babae na bakit naka-bra at panty siya. Tapos, naging issue yun yung bra at panty na nag-TikTok. Nasa ang claim niya depende yan sa eye of the beholder. Kung ano daw yung tingin niya, bakit nagiging masama ba kami kung naka-bra at panty kami sa social media. Dinidepende niya yung sarili niya. Dinidepende. So, ang ano ko rin masyado na talagang yung mga kabataan ngayon, masyado ng kumbaga wala na yung privacy, nawawala na yung privacy. Open to the public na, open book na talaga. At yun sa AI, yun yung nakakatakot ngayon sa this AI, artificial intelligence. Na kaya niyang kunin yung picture mo. Ngayon nga sa Facebook, di ba, yung mga nangungutang, biglang nangungutang sa ng pera. Maraming biktima niyan sa Pilipinas. The more you expose them sa social media, yung mga bata, the more na magiging sila, defenseless sila. Para natin ayaw mong palabasin yung mga anak mo, baka makidnap. Pero tignan mo naman, expose mo naman sa social media na sobrang dami ng nakidnap na pala yung brain ng anak mo, di ba? Totoo. Kumbaga, hindi man sila na-harm physically, mentally. Sila? Laki ng impact sa mental health nila. Isang araw. Meron pa pala isang bata, due to bullying, suicide, nag-commit na suicide. Sobrang bait daw nitong batang to. Sobrang halagang siya. Very daw talaga. Sobrang very kind, thoughtful na bata. Tapos merong isang moment na bigla na lang siya tumahimik, bigla na lang tapos parang nagkaroon ng bullying sa school. Tapos nauwi sa mga social bullying, you should kill yourself, ganyan, because you're good for nothing, ganyan. Sa inipon sa sa sarili niya. Sabi ko di ba, nawala yung ability nila to ask for help dahil nga naging dependent sila doon sa constant companion nila, which is the mobile. Pero at this point, wala namang magagawa yung mobile sa'yo Hindi mo masasagot sa'yo yan. Diba kapag kailangan mo mag-release ng So yun, makamatay. For sure. Nakakatakot. Diba? Naprotektahan mo nga sila, hindi mo sila pinalabas. Hindi nga sila nasagasaan or nakidnap or diba? Pero tingnan mo, pagdating naman ang pumatay naman sa kanila is yung digital world. In-expose mo naman sila ng mabuti dun sa digital world. Kaya siguro dapat sa mga parents, gabayan talaga yung mga kabataan. Yung mga anak ko, every week check yung nila, yung history, yung social media nila, kung meron man, ano yung pinapanood nila, ano yung kiniklik nila. So, importante. Tinanggal ko yung social media, walang social media, sabi ko. Ginawan sila social media ng wife ko before, pero sabi ko, hindi pwede. Hindi. Sabi niya, ako rin gumagamit yan, sabi ng wife. Hindi na rin gagamit yan. Yun. Bawal yan, Tsaka as much as possible, binibuild up ko rin yung self-confidence nila. Ayoko silang maging insecure. Yung anak ko nga dati, kung ano-ano na sinasabi, Daddy, ba't ganito yung ilong ko, ganyan, ba't gano'n, sabi ko, pogi ka naman. At their young age. Masyado, 10 years old, conscious na sa nangyayari. Baka siguro may nagsasabi sa kanya na ganito, ganyan, di ba? Or naglolokohan sila, sabi ko, huwag ka mag-focus sa mga kaibigan mo dyan sa mga dyan sa Roblox na yan. Mag-focus ka dun sa real friend mo. Sabi ko, pag uwi ko dyan sa bakasyon, invite mo lahat ng friends mo rito, maglalaro tayo sa labas. Sabi ko sa kanya, sige, magpapapizza pa ako. Sabi ko sa kanya, para lang physical interaction, di ba? Invite mo yung mga friends mo rito sa bahay. Laro tayo ng baseball doon sa labas, doon sa daming dyan, Sabi ko, okay, takbuhan. Sige. Tapos kung gusto mo maglaro, sige, pagkatapos nun, maglaro tayo ng PlayStation, sabi ko. Basta importante, unahin natin yung physical. Sabi ko nga, oo daw. Saka importante, kasama niya. Hindi yung naglalaro sila, virtual lang may banding kami ng best friend ko sa Roblox. Banding sa Roblox, di ba? Tama, dapat i-promote natin yung face-to-face relationship, di ba? Para hindi sila maging awkward sa mga kapwa nila na kabataan. Yung mga iba, nahihiyain na. Or hindi na marunong makipag-interact. Tapos siguro, kawawa. Lalo sila kawawa niyan pag napunta sila ng college or makipag, di ba, yung mag-ask lang for a date sa mga opposite sex, mahirapan na sila. Puro online na yung ginagamit. Puro online na Kaya nga, talagang malaking impact sa mga kabataan. Dapat maging eye-opener sa mga magulang magulang natin. Tsaka siguro,
kapag may pasok yung mga bata, alisan ng gadget. Kami ganun, 5 weekend lang. days a week, di ba? Weekend lang sila. Weekend hindi, pwedeng gumamit. At may oras din dapat, di ba? Ganun pala kami, 5 days a week wala. 2 days. Sabi ko, gawin mo 1 day, ayaw. Nagagalit sa akin yung mga ayaw, gawin mo 1 day, sabi yung nila. Pero yung Roblox nila, a few hours lang naman. Hindi naman din So, importante yung yung nako-control sila. Oo, control. Yung nila, tama. Tsaka, isa pa, ito yung isa sa observation ko, maraming kabataan ngayon, yung lumalabo na yung mata. Sinasabi nila, hereditary or genetics. Pero yung observation ko, sa mga kabataan ngayon, maraming lumalabo ang mata dahil isa rin yan sa effect ng mga gadgets. No? Aside from yung mga learning disorders nila, focus, mata, di ba? Yung focus, ano pa ba? So yan, wala na sila puro junk, di ba? Taas na ng junk consumption nila sa utak, kaya pati yung learning, no? Disrupted. Ito nga si Dr. Mark Hyman, sabi niya, kapag daw talaga nagsusulat siya ng libro, ginagawa niya, pag nandun siya sa kalagitnaan ng pagsusulat niya ng libro, patay lahat. Pati wifi, patay. Ganun daw. Lumalabas lahat ng creativity. Doon siya nakakapag-focus. Pero kapag nandiyan yung maya't maya may beep, wala kang masusulat. Walang ideas dyan. So, totoo, di ba? Ang baba na ng ngayon, ng productivity. Ngayon, na-proven yan, data. So, from 10 years ago up to now, stagnant daw yung productivity. Instead of going up, dahil dun sa advancement natin sa technology, instead of talagang dapat tumataas ang productivity, stagnant daw. Dahil nga sa multitasking, maya't maya, habang Facebook. Okay, social media rito, TikTok. Diba? So, yun. Saka let's be aware dun sa addiction. Nakaka-addict talaga yan. Kahit ako, victim ako niyan. Nung kabataan ko pa, sa mga mobile games na. Isa pa yan, pleasure, di ba? Mobile games, Coach Louie. Pinagtatanggal ko lahat yan nung nagtrabaho ko dito sa abroad. Tanggal. Uninstall. Facebook, uninstall. Lahat. I-uninstall ko. Tapos yun nga, nawalan ako ng kaibigan. Nawalan ako ng Facebook friends. Bandang huli. At least yung mga real friend nandun, di ba? Doon matetest kung sino yung mga tunay mong kaibigan. Hindi ba naman, ako naman, who cares, di ba? Sino ba, hindi mo naman kailangan mag-explain na nagtanggal ako ng social media kaya hindi ko kayo napapalo kaya hindi ko kayo nalalike or na di ba? Kung pala may impact pala yun. Totoo, di ba? Like begets like. Kumbaga, pag nag-like ka, ilalike ka rin. Kaya ngayon, Coach Louie, nagla-like na ako. Para kasi subaybayan nila yung channel natin. Kaya ngayon talagang random like. Ako, nag-like na ako talaga ng mga ngayon dahil dati wala akong pakialam, hindi ko naman ginagamit. Ngayon, just to promote our di ba, channel. Gumagamit na rin ako ng social media. Pero I think yung pinaka-importanting message natin dito, Coach RD, yung ma-minimize yung paggamit sa mga minimalism kabataan. Talaga. Minimalism. Tapos, decluttering. Huwag natin bayaang ma-expose yung mga anak natin. Sige, Coach Louie, tuloy mo. Yan yung final message natin sa mga kabataan, sa mga parents. Huwag nating pabayaan yung mga anak natin na ma-expose dyan sa social media na yan. Dahil maraming negative effects talaga. At ito yung nakikita naman natin sa kasalukuyan. Tsaka Coach Louie, proven by data talaga. Dami ng data naglalabasan about since the invention of mobile phone, digital devices, social media, yan, tagtaas ng lahat ng mga anxiety, depression, suicidals, diba? So, hindi naman siya directly talagang pinupoint doon, pero yun lang ang makikita mong talagang reason. Kaya nga ginawa na nila ng mga documentary about this. Yung nakakatakot, Coach RG, sa Amerika ngayon. Halos every month may naririnig kang ng babaril ng mga school shootings. School shooting. Binanggit din yan. Parang wreck na talaga yung nila, yung mental health ng mga kabataan. Tama yan, school shooting. Rin yan. Relate din sa sa digital world. So, yan, kung nagda-diet po tayo, so kung concerned tayo sa ating physical health, let us be also concerned sa digital health. So, mag-diet din tayo when it comes to digital world. Huwag tayo masyadong babad or sa
kumain ng junk food pagdating sa digital world. Kumbaga yan yung katumbas ng mga ultra-processed food, di ba? So yan, para sa akin, yan ang message. Tsaka, yun, huwag natin hayaan yung mga kabataan na maapektuhan yung personality nila. Due to this. Due to too much pleasure. Pleasure dito sa social media, pleasure sa mobile games, pleasure sa pornography. Huwag natin hayaan na maapektuhan yung mga personality ng mga anak natin. Kailangan turuan din natin sila ng konting paghihirap ng pain. Balansehin natin yung pain and pleasure. So, bago mo makuha yan, kailangan gawin mo to. Dapat meron silang konting challenges. Kasi yun din ang problema, Coach Louie, nowadays, di ba? Hindi sila marunong mag-handle ng challenges. Ang dali nilang bumibigay. Instant gratification instant gratification. Hindi sila exposed dun sa real world na ganito palang buhay, di ba? Ang hirap pala. Dapat, as early as now, i-expose nyo na sila na ganito. Hindi madali ang buhay. Akala mo lang madali dahil lahat binibigay sa'yo, lahat ng pleasure nakukuha mo instantly. Pagkain, junk food, tapos social media, pornography, or lahat madaling kunin, accessible lahat, di ba? So yun, turuan nyo sila ng bigyan nyo sila ng mga challenges sa mga kabataan. Huwag nyo silang hayaan maging uma-addict doon ma-addict sa pleasure, sa mga addicting stuff. Social media. At importante yung guidance talaga ng adult sa mga kabataan. Important. Huwag nyo silang hayaang maging malambot na patigasin nyo ng konti yung mga yan, di ba? Dati may topic tayong ganyan, what's wrong with our children nowadays? Meron pang may mga unang panahon, may mga yung rite of passage. O bago ka umabot ng 13 years old, kailangan 1 week ka sa jungle, pumatay ka ng isang lion. Dapat ganun, di ba? Hindi naman sa ganun ang gagawin nyo sa mga anak nyo, pero bigyan nyo ng konting mga challenges. Hindi yung lahat, spoon feeding tayo pagdating sa college. Lumabas na sa poder mo. Yun yung nakakatakot eh. Ang hina nila nang tumanggap ngayon ng mga adversity. Wala, hindi nila kaya ng adversity. Bumagsak lang sa exam, may pakamatay. Diba? Dapat, alam nila, magandang topic pala yan next time, Coach Louie, yung mindset. Pag-aralan. Meron ako natutunan about that eh. Ganda. Yung napaka-importante pala ng pagbibigay ng praises, praises na according to effort more than according to talent. Kung mo dapat sinasabi, tali-talino mo. Ba pala yung gano'n? Kasi you're undermining his parang performance, next performance. Minsan, mga ibang bata, pero pag nasanay na sila sabihan ng matalino ka, ang galing mo. Galing mo naman, ang talino mo. Nagsisinungaling pa sa mga, anong score mo? Kaya tinataasan pa yung score, pero hindi naman pala. Pero kapag ang praises mo pala according to effort, wow, you did so good. Yung pala yung ang tawag dito, growth mindset. Ang ganda yan, separate topic, Coach Louie. Kaya, that's the way you praise your children. Based on effort. Based on effort, not based on talents, not based on, yung, innate, like, ang talino mo, ganyan, galing mo kumanta, ganyan. Dapat, you did so good, hindi ka sumuko, dapat ganyan. Galing mo, effort, ang sipag mo, ganyan. Dapat gano'n daw pala. So yun, last message para sa akin, build the self-confidence of your children. Huwag yung silang hayaang maging insecure. Ayan. Kasi dyan daw na madaling ma-victimize kapag insecure ka. Lalo na sa mga kababaihan. Pag insecure sila, madali silang prey sila. Sila yung perfect prey sa social media. Sila yung madaling mahulog, di ba? Madaling mahuli. Di ba? So build the self-confidence of your children. Tapos minimize nyo yung digital exposure nila, social media. Tapos yung challenges, constantly give them challenges also para malaman nila na ito yung totoong mundo na kakaharapin ko. Hindi yung lahat binibigay sa akin, lahat nakukuha ko easily. Diba? Bigyan nyo ng challenges. So yun, Coach Louie, meron ka ba bang ma-add sa atin? Sa akin, isa pang importante yung relationship natin doon sa God, sa Almighty. Diba? Yan naman talaga yung di ba? Faith. Kung dapat yung mga kabataan ngayon, kasi parang nawawala na sila. Nawawala na sila. Totoo.
So, Talagang dapat napaka-importante yun, ng may deep faith ka rin, di ba, Oo. Coach Louie? Kahit na kanino, kahit saan bagay eh. Kasi kapag meron kang pinapaniwalaan na gano'n, talagang hindi ka mapaparigura dahil alam mo yung masama, alam mo yung mabuti. At saka as a human being, o kahit kabataan, pag may problema sila, kung hindi man sila lumapit sa real na magulang, alam nila na may God silang lalapitan na they can pray for. Ano rin yan, parang kapag may faith ka, parang ka rin may talaga. Yan yung constant companion, di ba? Alam mo may maalalapit, may may sasalo sa'yo. Sasalo sa'yo. Hindi yung solo ako dito sa mundo na to. Solo ako, wala silang Diyos di ba? Pero marami na rin, Coach Louie. Tama, ang ganda ng point na yan. Marami na rin kabataan ngayon na naging wala na silang faith. Wala nang faith, Coach Louie. Kasi hindi lang kabataan, Coach RJ, pati mga magulang nawawala na. They believe more on science nowadays. Yung science, ano yun, hindi ko naman alam yan dahil hindi naman natin nakikita yan. Parang universe, ang pinaka nila ngayon, ang pinaka religion nila is universalism, parang parang may science ang universe. Ganun sila magsalita. May mga kilala akong ganyan ngayon, Coach Louie. Ang Pilipino, dating mga Kristiyano, religious yung tayo, di ba? Ngayon, according sa universe, sa star, gano'n na sila mag-isip ngayon. According sa sign ng universe, ganyan, sa eclipse. Gano'n na, science na wala na yung faith. Totoo. Pag wala kang faith, madali ka talaga ma-fall into mental health issues. Tama, maganda point. So meron pa mga ad, Coach Louie, sa ating mga... Siguro, Coach RJ, sana mga magulang natin ng konti. Siguro wala naman tayo nakalimutan. So yun lang, digital minimalism, decluttering. Huwag tayong masa sa isang 2 araw na detox lang. Hindi, dapat all throughout. Tanggalin yung mga app na hindi natin kailangan. Yun lang. Siguro importante yung bigay natin sa mga messages natin. Information. So, yun. Mga kababayan, don't forget po to subscribe. Like and share. And comment kung may mga suggestion kayo na topic na gusto nyo i-discuss namin o i-research namin. So yun, paalam na tayo, Coach Louie. Alright. Bye for now. Bye. Salamat po.